Hey, good morning. So this is Doc Franklin once again. So for this morning, mayroon lang tayong isang customer na naman ulit ngayon na may problema yung kanyang oil cooler. So itong customer natin ngayon ay isang kaibigan natin sa Couples for Christ at tumawag siya sa atin last night na nagka-problema yung kanyang sasakyan. So, nag-overheat at yun na. So, wala na siyang matawagan na ibang shop dahil late na ng gabi. So, pinuntahan natin ng mga siguro 9 o'clock na ng gabi dahil nakakaawa naman din na walang mag-pick up sa kanya doon sa lugar na kung saan wala na talagang So, pinuntahan ko siya doon at dinalan ko siya ng coolant para lang makauwi. So, since malakas talaga ang leaking sa oil cooler, so nakapag-decide ako na ipato yung sasakyan dito sa bahay. So, ito na siya ngayon. Nabilhan ko na ng parts doon sa dealer at ito yung natanggal ko na. So, yung problema pala nito ay ang kanyang oil cooler. So napaka-prone na problema lalo na pagka yung takbo ng sasakyan nito ay mga siguro umabot na ng mahigit 130,000 pataas. So kailangan na talagang mag-maintenance. Kailangan palitan mo na yung oil cooler nito. So yung oil cooler nito ay nandito ito sa gitna. So malaki yung trabahuin dahil dito na nasa loob yung nasa gitna ng dalawang head. So nasa gitna siya. Kaya may posibilidad talaga yung plastic mag-brittle in due time dahil mainit yung makina na nasa gitna tapos plastic yung nilagay. So, at saka the same time, yung o-ring na nakakabit sa block ay doon mag-uumpisa yung leaking. So, ito yung oil cooler na natanggal ko. So, ito. Yan. So, makikita mo yung o-ring ay, nag-crack na yung o-ring. Yan. So, masyado ng pantay na. So, dyan nanggaling yung coolant leak at naubusan siya ng buti nga hindi naman nasira yung makina dahil tinigil niya kaagad nung nag-umpisa na tumaas yung temperature. So, ayun nga, ilagay ko na yung bagong oil cooler at so at the same time, nagpalit pa rin ako ng intake manifold gasket. Kasi para at least maganda yung pagka-seal niyan. Magbibigay na naman kasi ng panibagong code yan kung ibabalik mo itong luma. Dahil pantay na rin eh. At uminit na rin kasi nakapag-overheat eh. Hopefully hindi nadali yung head gasket nito. So, overnight, nilagay ko kagabi, late na nga ako natapos nito kagabi. Gusto ko lang matingnan kasi kung ano pa yung mga dapat palitan para at least may isang gawaan na lang. So, ayos naman at nag-hold na siya ng pressure. So, wala na siyang leaking. So, ikakabit ko na lang siya ulit. Yan, ibabalik ko na. Maganda nito, palitan na rin ng spark plugs kasi yung spark plugs sa isang side nito ay mahirap i-access. Kailangan mo rin baklasin yung intake manifold para ma-access yung tatlo sa loob. So, mas magandang sa ngayon pa lang, palitan na rin. So, nag-recommend din ako na palitan lang muna, palitan na rin yung spark plugs para at least isang gawaan na lang, isang liburan na lang niya. So, yan na. Nailagay ko na at ilalagay na lang yan ibalik, kumpletuhin na lang.
So, at least nag-hold na siya ng pressure, so wala na siyang leaking. So, naglagay ako ng pressure kagabi ng 60 PSI lang nga lang nilagay ko kasi kung may leaking naman talaga, babawas talaga yun, pero wala naman siyang leaking. So, yan, ibabalik ko na at mamaya i-road test ko na rin ito.